Nang makita nila Kaelyon ay alam nilang hindi iyon parte ng hukbong binuo nila. Ibig lang sabihin nito ay hukbo ng kalaban ang paparating. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Nang napalingon pa si Kael sa kapaligiran dahil nga sa mga kaganapan, ay nakita nilang parang nagbubukwalan ang lupa sa burol. Papaikot sa nasirang simbahan ay lumabas ang mga nilalang na halos kalansay na lang, ngunit napakaitim ng mga katawan, at ang dibdib ng mga ito ay parang may mga pulang liwanag o baga. Kael, delikado ang dalawa dito. Hindi tayo pwedeng makipaglaban na maiiwan na nakandusay si Camila at Asin. Salita ni Ingkong. Babalik ako, Irahel. Wika ni Kael kasabay ng Astrabilose. Biglang nawala si Kael sa tuktok ng burol, samantalang sa kabilang bahagi noon ng baba ng burol kung saan naroon naman si Matilda ay, mahal, wika ni Lucero sabay yakap sa asawa nito. Mahal, sagot naman ni Matilda, at sa likod na niya ay ang mga kamag-anak naman nito na mga salbasyon na nagtatangan ng itim na salamangka. Mukhang lumayo pa si Kael. Hindi ko maramdaman ang esensya ng 6 na maestro. Madali kayo, lumayo muna tayo sa lugar na to. Tignan nyo, salita ni Lucero sa mga salbasyon, at natanaw nila mula sa taas, sa tuktok ng burol, na nakalutang sa ere ang itim na nilalang, habang parang nagmamasid ito sa buong Salvador Benedicto. Mahal ko, Lucero, sa tingin ko, ayan na ang Irahel. Ngunit wala pa ang lalagyan ng katawan nito, kaya ganyan pa lang ang itsura niya. Wika ni Matilda. Ano? Pero patay na si Gregorio. Paanong nagagawa pa niyang manatili dito sa lupa ang Irahel? Mahal, nakakalimutan mo ba ang libro ng Irahel? Hanggat buo ito, mananatili ang esensya nito sa mundo. At sa tingin ko, ay naging alay lamang ang dugo ni Gregorio o kasangkapan sa totoong ritual o mithiin ng Irahel. Ang 6 na kamatayan ni Gregorio ang nagbigay ng daan sa Irahel upang magkaroon siya ng material na katawan, kahit na nawala pa ang pinakalalagyan nito. Ganun ba? Sige kung gayon. Ito na ang totoong digmaan. Humanap muna tayo ng mas ligtas na lugar. Suwestyon ni Lucero. Sa pagkilos niya ay sumama na nga sa kanya ang mga salbasyon. Samantala, sa tuktok naman tayo ng burol, habang nakalutang pa rin sa ere ang Irahel, dumarating at naglalabasan pa rin ang mga nilalang na parang sinusumon ito ng Irahel, hanggang sa dumating na rin sina Dato Marikdan na may ukit ng pangalan ng Irahel sa mga noo nito, at kasama na sa tabi niya si Lua. Nang ilang minuto pa ang lumipas, ay napakaraming nilalang na ang dumating. Isang sandataan na parang mandirigma ng Irahel, aswang at mga nilalang na parang galing sa hukay. Dumating sila para sa Irahel. Nang bumigkas naman ang Irahel ng Sinak, kakaibang salita na parang galing sa ilalim ng lupa o dialekto ng Diablo, na ang ibig sabihin ay tumigil o manahimik. At doon nga ay parang kuryenteng bumalot sa mga nilalang ang isang salita lamang yon ng Irahel, kasi biglang nanahimik at natigil ang lahat ng lalang sa pagkilos nila na parang naging tuod. Umihip naman noon ang hangin sa katahimikan, kasabay ng unti-unting pagbaba ng Irahel, ngunit hindi ito lubos na bumaba sa lupa. Mga nasa isang dipa pa rin ang espasyo nito mula sa lupa sa kanyang pagkakalutang. At doon ay kung titignan natin sa ating mga imahinasyon, mga kabagis, mula sa tuktok ng burol pababa ay halos na balot yun ng mga lalang ng kadiliman. At nung ikinumpas ng Irahel ang kanyang kamay, sabay baba nito, biglang napaluhod ang lahat ng mga nilalang na nakapalibot sa kanyang ginawa, na pati na si Dato Marikdan at Lua ay napaluhod sa kanyang harapan, kasabay ng pagsasalita nito kahit wala nga yung pipig. Sa Tagalog ko na lang babanggitin, mga kabagis, para maintindihan natin.
Pero sa senaryo sa kwento ay dialekto ng Irahel ang kanyang ginamit. Ito yon. Sinak, ngayon mga anak ng Apo, dumating na ang panahon ng liwanag. Liwanag na hindi galing sa langit, kundi sa apoy na sumisibol mula sa ating puso. Ang liwanag na iyon ay ako. Sino ang nagpalaya sa inyo mula sa pagkakakadena sa mga utos? Sino ba ang bumasag sa tanikala ng pagsunod upang maramdaman ninyo ang tunay na kapangyarihan? Yun ay walang iba kundi ako. Ako ang tinig ng dilim na umakay sa inyo palabas ng pagiging alipin. Sinabi nila na ako'y traidor. Sinabi nila na ako'y nilalang ng kasinungalingan. Ngunit sino ang nagturo sa inyo ng kaalaman? Sino ang nagbigay sa inyo ng apoy upang kayo'y lumikha, manira at maghari? Hindi ang tinatawag ninyong Ama na nasa langit. Ako ang tinapakan. Ako ang ipinatapon, pero hindi dahil ako'y masama, kundi dahil ako'y mas magaling at mas madunong sa kahit na sino man. Ako ang karunungan na kinatatakutan ng lahat, ng Ama na sinasamba ng iba. Mga bulaan na relihiyon, mga bulaan na paniniwala. Tandaan nyo to mga anak ng Abo. Hindi kumikilos ang tao sa paniniwala, kundi sa mga emosyon, sa inggit, galit, paghiganti, takot, kahambugan at paghahangad. At yun ang representante ng aking buong pagkatao o ng aking mga hiyas. Kaya ako ang inyong tunay na Ama. Ako ang liwanag na kanilang itinago. Ako ang tunay na Panginoon. At kayo ang aking hukbo. Pero hindi na kayo titingalain, sapagkat mula ngayon, kayo na ay dudurugin ng langit dahil sa pagsunod nyo sa akin. Pero ang karangalan ng pag-aalay nyo sa akin ng inyong buhay ay siyang magbibigay sa inyo ng karapatan na mabuhay sa mundong ibabaw na to. Sabi ng Irahel sa kanyang mga uripon. Pero ang nakakapangilabot dito ay umiiyak ito ng dugo habang sinasabi niya ang mga bagay na yon, na para bang kaawa-awa siyang nilalang, na pinarusahan siya ng kanyang Ama sa langit. Pero huwag kayong magpapadisib mga kabagis dahil laglag na anghel ang Irahel. Kaya kung makakaramdam ka ng awa, ay ang ibig lang sabihin nun ay naloko ka na niya. Aminin nyo, baka naawa na kayo sa pag-iyak niya. Sa kwento tayo, matapos magtalumpati ng maikse ng Irahel sa kanyang buong hukbo, kasabay ng pagkumpas nito ng kanyang baston, at sa ginawa niya ay parang nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan. Sunod ng kulog. Kasabay ng pagtitipon ng maiitim na ulap. Sunod noon ang bugso ng itim na usok mula sa burol. Alam nyo yung parang usok ng raket na nakaayon sa iisang direksyon. Ganon. Ngunit purong itim na usok lang ito na naglalakbay na parang paarko sa himpapawid. At hindi lang iisa yun, kundi 6. Naglalakbay ang mga usok na yun na hindi napuputol. At may iba't ibang direksyon na pupuntahan. Sabay bigkas ng Irahel ng ganito. Vurukal, Saritul, Demolkran. Samantala, habang nagaganap ang mga bagay na ito sa burol, anak, kailangan na natin gawin to. Tayo na! Tayo dapat ang unang dumating doon. Wika ni Senyor Amador dahil nasa tabi na niya si Kael, Isla at Ingkong Yamada kasama ang lupo ng mga gabunan. At naitabi naman na nila si Camila at Asin na noon ay bantay na ng mga ilang tauhan ni Senyor Amador. Humanda kayo! Lahat kayo magdikit-dikit! Sigaw ni Senyor Amador hanggang sa mga ilang sandali lamang digmaan na. Astra Bilose!
wika ni Kael, nawala ang buong lupon ng mga gabunan sa kabilang burol kasama sina Senyor Amador. Sunod ng pitik ng segundo, lumitaw sa tuktok ng Irahel sina Micaela at dala ng kanyang Astra Veloce ang buong hukbo ng mga salandig. Umatake sila mula sa itaas, halos sabay na naglalaglagan daw ng mga gabunan. Samantalang si Senyor Amador naman ay hawak ni Isla na nasa anyo na ng sagad ng sinaunang gabunan at sabi ng, "Anak, ihagis mo ako sa Irahel!" Wika ni Senyor Amador. At sa paghagis ni Isla kay Senyor Amador patungo sa Irahel, handa ni Senyor Amador ng kanyang bakos na banal. At, "Hindi ako natatakot sa iyo, Irahel!" sigaw nito. Samantalang Astra Veloce, muling paglitaw ni Kael sa kalupaan ng burol at dala naman niya ang dalawang lupon ng aswang ng dalawang pamilya, lumantao at mga lamak. Umpisa na nga ng digmaan. Hampas ni Senyor Amador ng bakos na banal sa Irahel, ngunit sinangga ito ng kanyang tungkod. Sabay ikot ng Irahel at sipa kay Senyor Amador ng mabilis. Sumangga si Senyor Amador gamit ang nakabatak na bakos. Nalaglag noon si Senyor Amador pero nang aabot na siya sa lupa, salo naman ni Ingkong Yamada sa kanya. Sabay baba nito agad at basag ng katawan ng nilalang na sumalubong sa labanan kay Senyor Amador sa paghampas nito ng kanyang bakos na banal ng Bukalerum, Luwalhati ng Langit, Dominos. Pagtawag naman ni Kael ng 6 na maestro. Pagkatapos ay parang naibala sa kanyon si Kaela mula sa baba patungo sa taas sa Irahel. Nagtama ang baston na sibat ng Irahel laban sa espadang pangil ng kidlat ni Kaela. Ako ang harapin mo, demonyo! Salita ni Kaela habang nagkikiskisan ang espada niya at ng sibat. At sa baba naman nila ay ang pakikipaglaban naman ng mga lumantao, lamak at salandig sa pangunguna noon ni Isla. Muli silang nagkita noon ni Luwa at wala nang salisalita pa ay pagsasalpukan ng dalawang babaeng sinaunang gabunan sa labanan at sa kainitan ng laban. Paglitaw naman ni Lucero papaakyat ng burol habang winawalis ang mga kalaban sa kanilang pag-akyat dahil nasa likod naman nito si Matilda at ang mga kamag-anak nito na para bang may misyon din ang mga yun sa kanilang pag-akyat. Samantalang sa ibang gilid naman ng burol, "Kahit gaano kayo karami, mas marami pa rin ang insekto namin!" Wika naman ni Ginoong Pipito kasabay ng paglipad ng napakaraming insekto sa labanan at pinapasok ang bunganga, tenga at ang mga mata ng aswang ng mga lalang na kanilang kalaban. At sa kabilang bahagi naman ng labanan sa burol, umaatake na rin ang mga dinggala. Gamit ang kanilang mga panang kayang pumatay ng mga kakaibang nilalang. Nang magpang-abot naman si Senyor Amador at si Dato Marikdan ay hampas ni Senyor Amador ng bakos na banal. Ikaw pala si Amadorino na sinasabi nila, salita pa ni Dato Marikdan. "Pwede ba? Hindi kita kilala, aswang, kaya wag mong binabanggit ang pangalan ko. Basurang uri ng nilalang," sagot ni Senyora. Kasabay ng pagpapatuloy nila ng laban ng dato ng mga tigburok. Sa isang banda naman, tumilapon noon sa paggulong sa burol si Luwa dahil sa malakas na pagkalmot sa kanya ni Isla. Bumabaon naman noon ang mga malapunyal na kuko ni Ingkong Yamada sa mga makakaharap nito na kalaban. Salpukan pa rin naman ng Irahel at Mikael
hanggang sa ang buong burol ay parang impernong pinatungan ng usok. Mga dugong nagtatalsikan mula sa iba't ibang lahi na bumabalot sa paligid. Nang habang nagsasalpukan ang sibat ni Erahel at ng espada ni Kael, nagsimulang magningning ang espada ni Kael. "Kadena ng langit!" sigaw niya sa kakayahan ng isang maestro, at mula sa puluhan ng kanyang espada, sa dulo nito ay may espiritual na kadena ang siyang lumabas na pumulupot sa katawan ng Erahel. Ngunit nagwika noon ang Erahel ng, "Hindi uubra yan. Dahil matagal na akong nakawala sa tanikala ng iyong tinatawag na ama." Kasabay noon ang pagkabasag ng espiritual na kadena. Ngunit bago pa man makaatake ulit ang nagsamateryal na katawan ng Erahel kay Kael, ay biglang pagsipa naman ni Lucero mula sa likuran ng Erahel. Bumagsak yun pababa ng lupa. Agad na sinundan yun ng dalawang magbayaw upang atakihing muli. Ngunit sa pagbangon ng Erahel, bago pa man nila maabot iyon, ay biglang hinigop ng itim na usok na papaarko sa himpapawid ang Erahel, yung isa sa 6 na usok kanina. Agad na nag-iba ng direksyon naman ng paglipad si Senyor Lucero at Kael, at sinundan nila ang Erahel. Ngunit sa paglusot nila sa itim na usok ay parang bigla silang nakapasok sa isang lagusan kung saan napakabilis ng takbo ng lahat ng bagay. Nakita nila ang Erahel noon na lumilipad, na parang sinusundan ang anod ng itim na usok. Sinundan pa rin ng dalawa yun hanggang sa mga ilang minuto lamang ay lumabas na sila sa kagubatan na siyang parang dulo naman ng itim na usok. Pero nagtaka nun si Mikael sa lugar dahil nakikilala niya ang lugar na ito, at ito ay ang gubat ng Salangsang. "Senyor Lucero, nandito tayo sa gubat Salangsang," wika ni Mikael. "Ano? Tama nga ang sinabi ni Matilda. Ang 6 na usok na ito na parang bahaghari ay ang lagusan na kumukonekta sa nawasak na simbahan," sambit ni Lucero habang sila'y lumilipad noon ng marahan. Pero biglang lumitaw ang Erahel at pag-atake sa kanila mula sa himpapawid. Sinangga ni Kael ang paghampas ng baston ng Erahel gamit ang espada nito, at nang sasapakin sana ni Lucero ang Erahel, naunahan siya ng pagsipa nito. Nanalsik naman si Lucero. Kasabay naman noon ang pagsipa ni Kael dito, nanalsik din ang Erahel pababa, at pagdapo ng Erahel sa baba. Biglang litaw ni Senyor Lucero sa kinabagsakan nito at sipa niya ulit sa Erahel, pero sa pananalsik ng Erahel ay pumasok ulit yon sa itim na usok. Tara na, Senyor Lucero!" sigaw ni Kael sa himpapawid, at magkasunod nilang pagpasok sa usok na itim, at gaya ng dati ay parang naglakbay na naman sila ng napakabilis hanggang sa pagbabalik na nila sa nagaganap na digmaan. Patuloy pa rin naman ang bakbakan o labanan. Marami na ang namamatay o nalalagas noon sa hukbo ng Erahel. Ngunit may mga namamatay din sa miyembro ng 6 na pamilya ng 1,000 hatol. Sugod ni Mikael sa Erahel, ngunit ang mga pagtama ng talim sa Erahel ay parabang nasangga nitong lahat. Pero sa gitna naman ng digmaan, "Hindi katulad mo ang papatay sa isang dalagit na kagaya ko!" sigaw ni Senyor Amador. Kasabay ng pagtama ng bakos na banal sa dibdib ni Dato Marikdana, parang nadurog ang kaluluwa at pisikal na katawan noon sa pagtama ng bakos na banal sa katawan nito. "Panginoong Erahel!" Pero nagkabitak-bitak ang buong katawan nito. Kasabay ng pagkabagsak nito ay nagdurog na ng pinong-pino ang katawan noon. Namatay o napatay na nga ni Senyor Amador si Dato Marikdana. Samantala,
Sa biglaang paglantad naman ni Isla sa likuran ni Lua, hinakap niya ito ng pabigkis at ginamit ni Isla ang kapangyarihan nito na pagbasa ng nakaraan. At sa ilang saglit lamang, sa mga nakita ni Isla sa nakaraan ni Lua ay kapatid nila sa ama si Lua. Pero sa pagbitaw ni Isla kay Lua, baon ng kamay ng pangil ng kanluran sa dibdib noon, sabay hugot ng puso nito. Pasensya ka na. Alam ko na ito lang ang paraan para makalaya ka na sa sumpa ng galit mo sa amin. Alam kong ikaw ay isang salandig din. Wika ni Ingkong kasabay ng pagkamatay ni Lua sa harapan nilang dalawa ni Isla. Alright, yun! Whew! Ang lupit ng episode natin mga kabagis ko. Napagod ang imahinasyon ko doon. Well anyway, sa susunod na upload ay pinali na tayo mga kabagis ko ha. Pero bigyan nyo ako ng 2 araw. Medyo mas mahaba kasi yon. Tsaka madugo yung editing niya. Tis-tis lang saglit. Pero bago yon, ay mag-shoutout na tayo dito. Kasi hindi na tayo mag-shoutout sa pinali. Shoutout po kay Andrew Claridad at sa Humawid family. Shoutout din po kay Buboy Cervantes. Shoutout din po sa Suresca Builders, kay Jomar Mijares. Shoutout din po kay Rovelyn de la Cruz from Doha, Qatar. Shoutout po kay JB ng Kuwait. Shoutout po kay Bulag na Anghel. Shoutout kay Adrian Ramos. Shoutout din po kay Ian Bacani Bulinay at Ron. Shoutout din po sa mga Fernandez from Novaliches, Quezon City. At shoutout din kay Manny Dalisay. So, yun lang. Salamat sa suportang tunay.